ay matatagpuan sa Book of Leviticus, chapter 6, verse 12 to 13. Okay? Sino po dito ang nakapagbasa na ng Book of Leviticus? Very good. Alam niyo po, kung sa mga nagbabasa ng Biblia, ang Book of Leviticus po, ang medyo nakakaantok ng kaunti. Kasi po, ito po ay tungkol sa mga Levitical law. Yung mga batas ni Moses tungkol sa mga offering. May iba-iba po kasing offering dyan sa Book of Leviticus. Merong, ang tawag ay burnt offering. Meron pong guilt offering. Merong grain offering, peace offering, purification offering, at yun na pala yan, guilt offering ang huli. So marami pong patungkol sa offering na binanggit po sa Book of Leviticus. Ayan, so ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay burnt offering. So yan, sa Leviticus chapter 6, verse 12 to 13, sabi dyan, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. 13. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Babasahin ko po sa Tagalog. Ayan, sabi dito, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Pag nagluluto po kayo ng bulalo, ang apoy ay dapat panatilihing nagniningas. Amen. Sino po dito ang mahilig magluto ng bulalo maliban kay Ate Judy? Ayun. Kapag pinressure nyo, pressure cooker nyo, napakabilis lang. Pero mas masarap daw yung niluto sa apoy ng matagal na ang apoy ay pinananatiling nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Ang salita ng Diyos. Nantugon? Amen. Amen. Sige po, may the Lord be the one to bless the reading of His Word. Para po sa atin, para higit nating maintindihan. Siguro hindi ba naman pinag-uusapan ni mga bebe sari-sari, mga apoy. Mas gusto niyo pa ang bulalo, Pero para higit po nating maunawaan ang ating pinag-uusapan, ayan, pinasimple ko na po. Ito. Okay. So, meron po tayong mga representations nung binasa natin sa teksto. Una, ang altar, ang sinabi nga doon, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. So, ang sinasabi pong altar doon sa ating present day representation ay ang ating mga puso. Okay. Ang altar ay ang ating mga puso. Ang apoy na binabanggit doon sa tekstong ating binasa ay ang presensya ng Diyos. So, dapat daw ang altar na ang iyong puso ay laging nagliligablab ng apoy ng presensya ng Diyos. Ano naman daw yung wood? Dapat daw gatungan tuwing umaga. Ito naman po, ang wood ay yung mga fire igniters. Ano po yung nakakapagpaningas, nakakapagpalagablab ng apoy. At ang priest, sabi nga ang priest daw, ano ba ang priest? Ang pare ay dapat laging magagatong, lagi po siyang maghahanay ng mga fresh woods doon para magpatuloy ang pag-burn ng ating fire. Ang ating pong mga priest na tinutukoy sa verse na ating binasa ay ang ating mga mentors, ang ating leaders, ang ating mga disciplers, and you yourself. Hindi mo dapat iaasa sa mga mentor mo, sa leader mo, sa discipler mo, ang pagpapaningas ng iyong apoy.
ikaw mismo sa iyong sarili, dapat marunong kang maggatong. Sabi mo sa iyong katabi, marunong ka dapat maggatong. Okay, malinaw na ba? Okay, ngayon basahin ulit natin, ha? Sabi dito, the fire on the altar, which is your heart, must be kept burning. It must never go out. So yun daw dapat apoy sa puso mo ay dapat laging naglalagablab at hindi dapat nawawala ang apoy. Each morning, the priest, which is yourself, your leaders and your disciples should add fresh woods. Ano ba yung mga fresh woods? Yung nakakapagpa-apoy sa'yo. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pakikipag-commune sa mga tao, pakikipag-fellowship, pakikipag-commune sa Lord, yung mas malalim na pananalangin, pag-i-intercede. Ayan, to the fire. You should add fresh woods to the fire and arrange the burnt offering in it. You will then burn the fire of the peace offering. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Maliwanag? Very good. Okay. Tapos na po tayo. Okay na. Okay. So, kapag po binanggit sa Biblia, ang isang bagay ng 2 ulit o higit pa, ibig sabihin ito'y napakahalaga. Napakahalaga at dapat pagtuunan ng pansin. Ang sabi dyan, the fire should be kept burning. Kung makikita niyo po, 2 ulit binanggit ang keep burning at sinabi pa na it must never go out at sinabi pa at all times. So, dapat ang puso mo, sabi mo sa iyong sarili, dapat ang puso ko ay laging naglalagablab sa apoy. Very good. Yan ay sinabi niyo sa Lord, ha? Hindi sa akin. Okay, ano daw yung mga ano daw yung mga napoproduce ng fire? Okay, what fire produces? Una, the fire produces presence. Kapag ang iyong puso ay maapoy, yung sobrang in love ka sa Lord, halimbawa, ikaw ay sobrang in love sa iyong trabaho. Kapag sobrang kang in love sa trabaho mo, ang laging nasa isip mo ay trabaho. Di ba? Ang nasa isip mo ay paano ko ba kaya masigit pang gagalingan? Paano ko kaya may improve yung work ko? Di ba? Paano ko kaya mas makakasundo pa yung mga katrabaho ko? Puro trabaho mo yung laman ng puso mo. Amen. Kapag po ang iyong puso ay naglalagablab sa pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay laging laman ng puso mo. Kapag laging laman ng puso mo ang presensya ng Diyos ay laging kasama mo. Amen? Kapag nga daw tayo, ang ating apoy sa puso natin nagpuproduce ng presence. So, ibig sabihin, lagi tayong nagbababad. Dahil ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. O yan. Dapat lagi tayong nagbababad. Nasaan ako? Praise God! Magiging worship leader na ako. Amen! Ayan. Okay. Kapag po tayo ay maapoy, lagi nating hinahangad, dinedesire ang presence ng Lord. Amen? Pangalawang P. Ang sunod po is passion. Ayan. Passion. Okay. Kapag po tayo ay naglalagablab ang puso natin sa apoy mula sa Panginoon, tayo po ay very passionate sa mga gagawin natin na makakapagpangiti sa Lord. Passion nga daw po is the trademark of taong on fire. Ang may matinding passion sa Lord, laging sa lahat ng pagkakataon, gusto mo bida ang Lord. Ang tao pong passionate, kausapin mo yan. Kahit nasa work kayo, kahit nasa ibang level yung pinag-uusapan nyo, kahit na hindi church yung pinag-uusapan nyo, ang taong maapoy, halata mo.
halata mo. Kausapin mo ng 5 minutes, hindi pwedeng maibanggit niya ang Lord. Hindi pwedeng hindi niya mababanggit ang Lord. Amen ba? Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay natin, minsan nga po kahit ini-interview ka sa work, parang, ay naku, nakakaya naman, napaka-churchy ko, naisisingit mo pa rin. Kasi kapag yun ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sino yung gano'n na nasa ganong level? Yung parang tipong sa sobrang pagmamahal mo sa Lord, sa sobrang on fire ka, lagi na lang nababanggit mo ang Lord. Amen. Amen. Ayan. Purihin ang Lord sa mga taong on fire. Ayan. Yung parang lagi kang humahanap ng opportunity para maisingit siya. Yung parang kapag may nakita ka, meron kanina nag-testify na nagsabi na, yung parang sobrang passionate, hindi ko matandaan kung sino. Yung parang sinabi niya na, Alam mo si Ate. parang gustong-gusto mo lagi na mag-share. Parang gustong-gusto mo na mapatanggap sa Lord. Ay, ito. Ayun. Very passionate. Yung parang kahit nasa ospital ka na, may pinagdaraanan ka, may sakit kang iyo, pero nakita mo, may mag-amang nag-uusap sa likuran mo at alam mo naman na mo problema, nasa desire ng puso mo, dahil ng apoy, idinidikta sa'yo na, uy, kausapin mo at ipag-pray mo at patanggapin mo. That is passion. At hindi ka pwede magka-passion kung wala kang fire that kept burning in your heart. Amen? Ang pangatlo pong P ay purity. Ayan. Ang mga tao pong maapoy ay may malinis na puso. Amen? Malinis na puso, malinis na konsensya, at malinis na nguso. Amen? Ibig sabihin, kapag malinis ang konsensya mo, malinis ang puso mo, lahat ng lalabas sa bibig mo ay malinis din. Encouraging. Sabi nga, life and death is in the power of our tongue. Kapag maapoy ka at naglalagablab ka sa pag-ibig ng Lord, definitely ang lahat ng ilalabas ng bibig mo ay mga bagay na makakapag-uplift ng spirit ng ibang tao. Amen? Ayan. Kapag malinis ang konsensya mo, dapat nasa loob ka man o nasa labas ka man ng church, halatado. Amen ba? Dapat, kapag malinis ang konsensya mo, malinis ang puso mo, dapat malinis ang pamumuhay mo. Amen? Alam niyo po ba, yung mga tao talaga na totoong tumanggap sa Lord at naglalagablab yung apoy sa kanilang puso, nagiging new creation talaga. Kayo nga po, can I just give you a moment to think? Ano yung dating ikaw? At ano yung ikaw na ngayong mahal mo ang Lord at tinanggap mo ang Lord? Ako po, natangata ako kay Kuya Jojo. Kasi dati, nagsusugal, nagsasabong, nag-aatik, nang-aaway ng asawa, ang kaaway ng asawa. Pero ngayon, ang kanya pong pagiging new creation, naglilingkod sa Panginoon. Nag-a-attend ng mga gawain, ng mga seminar, ng mga training na makakapagpalalim at makakapagpa-equip sa Kanya para higit pang makapaglingkod sa Lord. Ikaw, kumusta ka dati, yung dating ikaw, at yung bagong ikaw? May kaibahan ba? Amen. Yung iba, may kaibahan ba? Amen. Kasi kapag wala, ibig sabihin, hindi ka totoong tumanggap sa Lord. Kasi, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if you are in Christ, you are already a new creation. The old is gone, rejoice, the new has come. So, kung totoong tinanggap mo ang Lord, dapat bagong tao ka na. Amen. Okay. So, natuto na ba tayo ng konti? Okay, 15 minutes, natuto na tayo ng konti. Okay. Yun pa introduction lang, ha?
So, brace up yourself at tayo magsisimula na. Alam niyo po, ang pag-keep ng fire burning in your heart, madali lang naman. At alam na alam natin yan. Mahirap nga lang gawin, pero yung konteksto, alam kong alam nyo na, dahil lagi nyo namang naririnig. Kailangan ng matinding intimacy sa Lord. Kailangan laging nagbababad sa presensya ng Panginoon. Kailangan laging nagbabasa ng Biblia. Kailangan laging nananalangin. Kailangan laging kausap ang Lord. At kailangan laging gumagalaw under the will and the coverage of the will of the Lord. Yun. Kapag ginagawa mo yon, maglalagablab ang apoy sa puso at sa buhay mo every day. Pero, ang pag-uusapan po natin for today ay mga bagay na nakakanakaw ng ating apoy. What snatches or what kills our fire? Ano ba yung mga bagay na pumapatay ng apoy natin? Amen? Amen? Okay, number 1. Unang pamatay apoy. Offense. Okay. Sino po dito ang na-offend na? Sino po dito yung madaling ma-offend? Mga new creation agad eh. Okay. Alam niyo po yung dati kong lumang pagkatao, ako po'y madaling ma-offend. Kasi po, syempre, pag ang tao ay people pleaser, ako po kasi gusto ko lahat ng tao yung masaya sa akin, laging natutuwa sa akin. So I mind if people are thinking otherwise. Parang iniisip lagi ng isipan ko kapag yung ibang tao ay may iniisip na masama tungkol sa akin. Dinadala po yan ng dibdib ko. Parang kaya lahat ng mga sinasabi nila ay ina-examine ng isip ko. At paliit-liit or pakaunti-kaunti or malaking minsan, ako'y na-offend. But I give it to heart. Parang sa akin na lang, nakaka-offend naman yun. Pero alam niyo po ba, kapag na-offend ka, namamatay ang apoy mo. Amen ba? Amen. Si Muhammad Ali, sino nakakakilala kay Muhammad Ali? Si Muhammad Ali po ay boksingero. A very prominent, boxer during his time. And even now, legend po siya. Si Muhammad Ali po ay sumakay sa isang eroplano. Siyempre, travel siya ng travel. Sabi po ng flight attendant sa kanya, Mr. Ali, you have to wear your seatbelt. Sabi ni Muhammad Ali, Superman doesn't need seatbelt. Okay, kasi pag mo palagay niya sa sarili, I am Superman. Ang sabi po sa kanya ng flight attendant, well then, Mr. Ali, Superman doesn't need any airplane as well. Amen, di ba? Kung ikaw ay si Superman, hindi mo kailangan mag-seatbelt. Kung si Superman ka, lalong hindi mo kailangan sumakay ng airplane. Kayo lumipad sa labas. At na-offend po siya. Okay, anong ibig sabihin doon? Ang mga tao po, even anumang level at status mo sa buhay, pwedeng napakailangan mo, napakaganda mo, napakalakas mo, napakasikat mo, hindi ka exempted sa pagiging offended. Amen? Tayo pong lahat ay laging nasa, ang tawag ng ring. Parang kung baga saan nasa ring of fire ka, lagi kang nandun sa ring na pwede kang makaranas ng offense sa buhay mo. Ito nga daw po ang greatest tool na ginagamit ng kaaway para putulin ang lahat ng mga godly ties. Because even the most influential, strongest, smartest, wealthiest person or people in the world ay pwede ring makaranas na ma-offend. Ngayon ang tanong, kailan ka huling na-offend? Ngayon po, habang nag-preach kayo, nakaka-offend kayo. Okay. Ganyan. Alam niyo po, si Liza Soberano, sino nakakilala kay Liza? Uy, kilala rin kayo dyan. Si Liza Soberano po, tuwing ini-interview siya, laging sinasabi sa kanya, napakaganda mo naman. Parang sobrang ganda ka. Parang walang iniikutan yung interview niya, kundi sinasabihang maganda siya.
And on one of her interview na napanood ko, sabi niya, pwede bang may makita naman kayong iba? Pwede bang may makita naman kayong iba sa akin? Can you not see the craft that I have? Hindi niyo ba pwedeng makita yung talent ko naman? Bakit puro ganda lang lagi? Pero ako po, kung sasabihin niyo maganda, okay lang sa akin. Kahit na hindi niyo natin tingnan yung craft ko, okay lang. Pero sila isa po yun. So, ibig sabihin, kahit yung sobrang ganda, na-offend pa din. Parang naririndi na daw siya na laging sinasabing maganda siya. Hindi lang daw siya maganda. I am not just beautiful. I am beautiful with a heart. Pia words ba? Okay. Ayun. Okay. Alam niyo po, maraming great relationships and great friendships or biggest churches ay nagdi-divide because of the seeds of offense. Example ng mga minimal offense na nararanasan natin. Yung nag-effort ka ng todo pero hindi ka na-appreciate. Sino yung nakakaranas ng ganong lungkot sa puso? Yung sobrang effort mo, sobrang tulong mo, sobrang halos wala nang lahat ipawis-pawis ang buong katawan mo sa pagtulong, sa pagbuhat, sa pero hindi ka na-appreciate. Yun, na-offend si Kuya Ray. Okay, di ba? Meron ding konting kirot sa puso yun. Tapos, yung alam na alam mong ikaw ang naghihirap, ikaw ang nag-isip, ikaw ang nag-conceptualize, ibinigay ang credit sa iba. Nakaka-offend yun, di ba? Amen. Okay, sige. Ating pang steer ang inyong offense. Yung hindi ka na-invite. In-invite lahat. Magkakasama kayo dyan. Magbe-birthday si Joshua. In-invite lahat ni Raquel at saka ni DJ. Ikaw, siningle out ka, Aldwin, hindi ka in-invite. Nakaka-offend yun. Okay. Amen. And when you are harshly reprimanded. Sino po dito yung ipinahiya na, yung pinagalitan na sa harap-harap ng maraming tao? Amen. Diba? Nakaka-offend yun. Si Tita ba? So, offended pala mga tao dito. Alam niyo po ba, the good news is, the mere fact, sino po dito yung, ang pastor ay nangamay at hindi ka nakamayan. Tapos, kung kayo itong pastor na yun, namimili ng kakamayan. Sino po yung ganyan? Alam niyo po, marami sa church sa Qatar dati, ang hindi na bumabalik kasi hindi nakamayan, nakalimutan na miss na din, kamay, tapos bilang may kakausap, nakalimutan na, tapos sa kabila na ganyan. Napakasublado naman pala mga pastor na hindi ako babalik. Ganyan po. Sino po yung mga ganyan? Kapag ka ikaw ay na-offend pa sa ganyan, ikaw ay baby Christian ka. Ayun po, dapat, alam niyo po ba, valid naman ang ating offense minsan. Pero the mere fact na nandito pa kayo ngayon, at lagi pa rin tayong uma-attend sa church, at lagi pa rin nating inuuna ang Lord, ibig sabihin, napapagtagumpayan natin ang lahat ng mga offense na pinagdaraanan natin. Amen! Tama natin ang Lord! Okay. Sabi po dito, even if you are in the perfect will of the Lord, doing what He pleases, it doesn't exempt you from being offended. Kahit pa daw ikaw ay nasa perpektong kalooban ng Panginoon, ginagawa mo ang mga bagay na nakakapagpangiti sa Lord, hindi ka pa rin exempted na ma-offend. Alam niyo po, nung nasa Qatar kami, mga bago-bago pa lang, bago pero feeling ko naman ay, dahil nga dito sa main, ang tagal namin nakaupo lang dyan, hindi naman kami naglilingkod. So pagdating sa Qatar, dahil kukunti ang workers, mapapalingkod ka talaga. So meron po doon, kung natatandaan nyo na nag-attend tayo nung leadership na nagtanong si Rev Gio ng, sino yung harsh, naka-experience ng harsh leader? Ako po yung, ako po yung nagtaas talaga ng kamay kasi meron po kaming leader doon na feeling ko naman, ginagawa ko na yung best ko para sa Panginoon. Pero, ang sabi ng leader ay,
Sino ba? Kasi meron pong aalis sa church. Eh, syempre po, dahil ako'y napaka-friendly, ako po'y kinakausap ng lahat ng tao doon. So, parang ako yung nakausap niyang huli, bago siya nagplano. Magpaplano pa lang namang umalis. E di syempre, nag-iimbestiga ang leadership. At sino ang nakausap? Si Sister Nancy. Eh, ano ba naman ang makukuha doon? Kay Sister Nancy daw. Kaka-offend naman yun. Ito naman. Sobra naman. Sinabi pa sa pagmumukha ko ha, sa face ko. Sabi ko, ganun lang. Ngiti lang tayo. Sabi ko, makikita ninyo, ang Lord ay nakatingin sa puso. Yung pong taong yun na hindi naman totoong umalis. Kasi syempre, kinausap natin na huwag kang tumingin sa mga tao. Mag-focus ka sa Lord. Alam niyo sino nakarinig na ng ganong payo? Na huwag kang titingin sa tao, mag-focus ka sa Lord. Pero ang sasabihin mo naman, hindi naman pwedeng hindi tingnan ng tao. Diga? Totoo naman diga? Pero ang payo ko po, huwag kang tumingin ka sa tao. Tumingin ka sa mga taong nakaka-encourage. Kasi sa isang church, merong mga tao dyan na hindi nakaka-encourage, nakakatisod. Pero may mga taong higit na marami na nakaka-encourage. Alam niyo po, kung kami ay tumingin sa mga tao na nakaka-discourage, matagal na kami umalis sa church. Pero dahil tayo ay nakafocus sa Lord, sa mga taong nakaka-encourage na higit na marami, nananatili tayo sa ating paglilingkod. Amen? Because even if you are in the perfect will of the Lord, doing what He pleases, hindi ka exempted na ma-offend. Meron pong isang story sa Bible na, ewan ko kung nabasa nyo na, matatagpuan po ito sa 2 Samuel chapter 10 verse 1 to 6. Story po ito ni King Hanun. Ayan. Si King Hanun po is parang apparent siya, heir apparent siya ng kanyang ama na si King Nahash. Si King Nahash po ay namatay. So si King Nahash po ay king ng mga Ammonites. Namatay po si King Nahash. Nung namatay siya, si King David po, ang sabi niya, gusto kong magpahiwatig ng aking simpatsya or ng aking condolences doon sa king. So, ang ginawa po niya, nagpadala siya ng envoy. Nagpadala po siya ng delegation ng mga sundalo niya para maghatid ng kanyang pakikiramay. Ayan, nung makarating po doon, itong kanyang delegation, ang inisip po ng kampo ni King Hanun, ito po ay mga espiya. Sila po ay mga espiya na nagmamanman at gustong i-explore ang lugar at sakupin at i-overthrow or palitan itong si King Hanun. So, ganun po ang nangyari. Ganun po yung feeling nila. So, parang napaka-genuine ng motive nitong mga envoy ni King David. Pero pagdating dun sa kampo ni King Hanun, na gusto lamang namang makiramay, atan lang ng lamay, ayun pa ang nangyari. So, ang ginawa po nila, kinapture, sinave off yung kanilang balbas, kalahati ng kanilang balbas, bigote, at tinrim ang kanilang damit. So, parang ganito po. Yan, dumating silang ganito. Ito po yung mga delegation ni King David. Ito naman si King Hanun, at ito naman ang kanyang mga marites, ang kanyang mga, mga bad influence. Okay. So, ang ginawa po, ganito po ang nangyari. Ayan. So, inahit ang kanilang mga balbas, ang bigote ng kalahati lang, hindi pa inubos, nagtira pa ng kalahati. Tapos, pati ang kanilang mga damit, pinutol din, hanggang makita ang kanilang mga bataks, ang kanilang mga puwet. At sila'y itinaboy pa uwi. Nakakahiya? They are greatly humiliated. Sila po ay sobrang na-offend. So tumawag sila kay King David at sinabi ang nangyari. Sabi ni King David, you are just doing what I ask you to do. Ginawa niyo lang yung gusto ko at ang intensyon natin ay napakapuro at dalisay. Gusto nating makiramay. Pero bakit nyo naranasan yan? So ang sabi ni King David,
Stay at Jericho till your birds have grown and then come back. Manatili kayo sa Jericho hanggang lumago ang inyong mga balbas at ang inyong bigote at saka kayo bumalik. Kasi noon pong panahon yun, ang mga balbas po at bigote ay nagsisimbolo ng authority. So, kapag ka tinanggal mo yan, parang tinanggalan mo ng authority, inalis mo yung respeto sa kanila. Okay. So, ano po ang ibig sabihin ng Jericho? Ano ang place na Jericho? Ang ibig sabihin po ng Jericho ay City of Moon, a place of fragrance, or a sweet place. Kapag daw po tayo na-offend at na-humiliate, pumunta daw po tayo sa Jericho. Ano? Pwede po itong isang lugar o pwede namang ito'y tao. Ngayon, I want you to think about it. Pag-isipan natin ng konti. Sino ba or ano ba ang Jericho sa buhay mo? Yung kapag malungkot ka, yung kapag nadi-disappoint ka or na-offend ka, saan ka pumupunta? Tapos nare-revive ka. Amen? May mga tao po na kapag kinausap natin, nare-revive tayo. May mga tao po na kapag kinausap natin, na-i-encourage tayo. May mga tao po or may mga lugar po na pag pinuntahan natin, nanunumbalik yung lakas natin kahit na umabot tayo sa matinding pagkapahiya or pagka-offend. Isipin nyo nga, sino or ano yung Jericho sa buhay ninyo? Because I want you to go to that place or to go to that person kung sa mga pagkakataon na tayo ay na-offend. Go and run to your Jericho. Okay. Okay? Jericho is a sweet place. Kapag po ang ating kwarto ay mabango, di ba, parang homey, di ba, ang sarap na kapag ay malungkot ka, na-offend ka, pupunta ka lang doon. It's a sweet place. It is a place where you can be you. It's a place where you can talk directly to the Lord. That could be your Jericho. Amen? Alam niyo po, ako ang Jericho po ay si Daddy Bes. Ang Jericho ko ay si Daddy Bes. Kapag po ako may, kahit na anong nararamdaman sa aking puso, minsan ay ako naiinis na rin sa Jericho ko. Hindi na siya nagiging sweet place minsan. Pero ano po, anyway, pag po ako may anything na nararamdaman sa aking puso or anything sinashare ko po lagi sa kanya. Either nire-rebuke niya ako in love or either ina-uplift niya yung spirit ko. Amen. So, kayo pong lahat, find your Jericho. Okay? Okay. Sabi po ng Luke 1:71, He promised to save us from our enemies and from the power of all those who hate us. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kung meron mang umaaway sa atin, kung meron mang nang o-offend sa atin, ang pangako po ng Panginoon, ililigtas na tayo. Amen? O, pangalawa. Ito daw po isang paraan kung paano tayo makakaligtas or makaka-overcome sa ating mga offense. Una, you have to cover. Kap po ito. Cover. Una, you have to cover. Sabi Proverbs 10:12, hate starts quarrels, but love covers every wrong. Sabi po sa 1 Peter, ano nga ba yung verse na yan? 1 Peter 4:8, love covers a multitude of sin. Ayan, ang atin pong offense ay makokoveran ng love. Kapag po ikaw, inisip mo na lang na, ay, kaya naman nakaka-offend yun kasi marami siyang pinagdaraanan. Amen? Kasi po yung mga taong nakaka-offend talaga, matatalas ang dila, mga tactless, sabi dito, hurt people, hurt people. Yung mga tao pong maraming sakit na pinagdaraanan sa kanilang mga puso, maraming pinagdaan ng offense sa kanilang buhay, ang tendency po nila ay makasakit din. Kaya po dapat nating unawain, i-cover natin ng love. Amen? Sabi nga, kahit na nasasaktan ka, isipin mo, kamahal-mahal pa rin yan.
may pinagdaraanan lang siya, kaya medyo matalas ang dila niya. Intindihin na lang natin. Kasi kapag tayo'y nagmamahal, love forgives. Amen? So when you are full of love, you will not just forgive, saying na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba sabi ni Jesus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amen. So, first, you cover it with love. Pangalawa, overlook. Proverbs 19 verse 11 says, good sense makes one slow to anger, and it is His glory to overlook an offense. Sabi dyan, good sense. Kapag daw ikaw ay may good sense, hindi ka madaling magalit. So, kapag ka madaling kang magalit, ikaw ay may bad sense. Amen. Kasi kapag may good sense ka, ibig sabihin mas sensible ka, mas maganda ang perspective mo sa buhay, mas nakakaunawa ka, slow to anger ka. Amen. So, sabi mo nga, silipin mo yung katabi mo kung may good sense yan. Okay. Ayan. So, you will ang mga tao, sabi, if you are one person with a good sense, you are slow to anger and you will overlook offense. Palalampasin mo na lang. Amen? So, palampasin na lang natin. Kung kaya naman, amen, kaya naman, huwag na lang intindihin, ignore na lang natin. And pangatlo is, you have to pray. Sabi niya, let us have confidence then and approach God's throne where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. Ayan. So, actually, dapat yun ang una. Amen. Bago ka mag-cover at bago ka mag-overlook, kailangan mag-pray ka muna. So, hindi pala ba dapat yung cop? Ito yung dapat yung pop. Ayan. Ayan. So, kailangan manalangin muna tayo. Kasi kapag ka nananalangin tayo, kaya nating mag-produce ng higit pang pag-ibig at compassion sa ibang tao. Amen? Okay. Ang pangalawa po is what kills your fire is disappointment. Sino po dito ang na-disappoint na? Ayun. Ano yung mga bagay na nakaka-disappoint sa'yo? Sabi nga daw, no matter where you are, where you live, what you do for a living, how much money you have, how much assets you have or you own, how high your position is or your status, you are still bound for disappointment. Marami pa rin ang nakaka-disappoint sa mundong ito. Bakit? Because we are living in a fallen world. Amen. Sino po dito ang kaka-disappoint mo lang? Yung parang fresh na fresh pa ang disappointment sa buhay mo. Alam niyo po, tayo po talaga ay bound na ma-disappoint. Kasi, yung may mga expectations tayo na hindi minsan na may measure up. Yung ito yung inaasahan mo, pero ito yung natanggap mo. Ito yung inaasahan mong sasabihin sa'yo, pero ito ang na-receive mo sa kanya. Ito yung inaasahan mong itutugon sa lahat ng kabutihang ginawa mo, pero ito yung binigay sa'yo galit pa. Nakaka-disappoint ka na. Tinulungan mo na, aboy, galit pa. Pinautang mo na, aba, galit pa ng sinisingil, di ba? Nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint ka na. Ayun. Marami pong mga areas of disappointment sa buhay natin. Yung halimbawa na lang, simple-simple. Nanonood ka ng basketball. Tapos, yung magkalabang team, nag-double overtime. Overtime una, tapos nag-overtime uli. Tapos, nung huli na, isang point lang, natalo yung team na kinakampihan mo. Di ba nakaka-disappoint yun? Iisa di bali kung tambak, okay lang. Pero yung iisa, nakaka-disappoint yun. Pero alam niyo po ba, sa Biblia, ay may pinaka-disappointed na tao. Sige nga, mag-isip nga kayo ng konti. Sino sa Biblia yung pinaka-disappointed? May premyo makakahula. Oh, may kanya-kanyang area naman ng disappointment. Sa New Testament tayo. Alam niyo po ba, merong isang tao sa Biblia na napaka-disappointed. At I believe tayong lahat ay nakaka-relate sa kanya. Yung sa prodigal son po, yung older brother doon,
Di ba? Itong mabatang, itong prodigal son, kinuha ang lahat ng yaman, lumayas at ang tawag doon, winaldas ang lahat ng yaman at ari-ari ang ipinagkatiwala sa kanya at pinagkaloob sa kanya. Tapos nung bumalik, pinagpatay pa ng guya. Ikaw, na tuloy-tuloy sa pagtitend ng farm, ikaw lang nagpa-farming ka, nag-aalaga ka ng mga hayop, ikaw yung laging kasama ng iyong ama, pinapakain mo, pinagsisilbihan mo, pinagluluto mo, hindi ka man lang maipagpatay ng kahit na kambing. Nakaka-disappoint, di ba? Sino ang nakaka-relate doon? Sino yung may mga ganong feeling na feeling mo, ginawa mo na ang lahat, nagpapakabuti ka, nagpapakabanal ka, pero bakit yung kapitbahay mo na painom-inom, basugal-sugal, pa kung ano-anong ginagawa sa buhay, siya pa ang pinagpapala. Siya pa ang napopromote. Siya pa ang masayang feeling mo'y masaya. Amen? Di ba nakaka-disappoint? Parang, Lord, nasaan ang katarungan? Amen? Pero alam niyo po ba, ang sabi nga daw, sabi dito, Isaiah 43:1b, Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay natin, makakaasa tayo sa pagsama at sa proteksyon ng Panginoon. Nadidisappoint ka man, kita ng Lord yan. Amen? Ano man ang nakakaranas ka man ng injustices, feeling mo pinagkakaisahan ka, kita ng Panginoon yan. Amen? So, laging mag-focus lang tayo sa Lord. Kapag nasasaktan ka, tumakbo ka sa Jericho mo at magsumbong ka sa Panginoon. Sabi, Lord, nasasaktan ako. Lord, nahihirapan ako. Lord, nadidisappoint ako. Bakit kailangan ko maranasan to? Okay lang naman magtanong. Huwag mo lang susumbatan ang Lord. Na bakit po yung kapitbahay ko, kasama-sama ng ugali na, bakit yun pinagpapala mo, bakit ako hindi? Huwag ganyan. Pero pwede kang magtanong. You can inquire of the Lord. You just run to your Jericho and pray to the Lord. And Lord, ayaw ko nang nararamdaman kong disappointment. Alisin mo ito sa puso mo. Amen? Alam niyo daw po, sa New Zealand, 41% of the birds are not flying. Sino nakarating na sa New Zealand? Ay, si Kuya Jimmy. Yon, 41% daw ng mga ibon sa New Zealand ay hindi lumilipad. Like penguin, kiwi, mga New Zealand falcon, may mga ibang tawag sa bird sa kanila. Wait na, hanapin ko. Sasabihin mo. Ayan, penguin, kiwi, kakapo, that's an owl-faced parrot, New Zealand falcon, kerero, it's a wood pigeon, and a moorpork. Hindi po sila lumilipad. Sila po ay walking birds. Naglalakad lang. Bakit? Alam niyo po sa New Zealand daw, nasa bucket list ko po ito, hindi pa naman nakarating. Sa New Zealand daw po ay walang predators. Walang mga predators. Walang mga parasites. Very safe po ang lugar para sa mga birds. Walang nakakatakot. Alam niyo daw po, ang paglipad ay defense mechanism ng isang ibon. So, lilipad ang ibon kapag siya ay nagkakaroon ng threat or panganib sa kanyang buhay. So, kapag po ang ibon ay nakakita na may panganib na maparating, ang tendency niya po ay lumipad. So, ngayon po sa New Zealand, walang panganib. Walang threat. Very safe sila, kaya sila ay naging walking birds. Ano ang catch? Alam niyo po, ang mga ibon, kapag hindi lumilipad, nakakalimutan nila na meron silang ganong power. Alam niyo po, yung anak ko, bumili siya ng laptop sa Qatar. Yung po ay sa kanyang pagdodrawing. Nagdodrawing po siya ng mga portrait ng mga tao. So, bumili po siya ng laptop na nakaipon siya ng siguro 50,000. Bumili siya ng laptop.
Nung bumili po siya ng laptop, gusto niya pong bumili ng bagong keyboard. Yung parang gaming na keyboard. So mula po nung na-unbox yung laptop, hindi niya na po ginamit yung keyboard sa laptop, bumili siya ng bagong keyboard. Ngayon po, nung umuwi na kami dito sa Pilipinas, ibinigay na niya yung laptop kay Ineng. Yung keyboard po hindi na gumagana. Never pa yung nagamit. Bakit? Kasi yung power mo, kung hindi mo gagamitin, mawawala ng bisa yan. Alam niyo po ba, ang mga ibon sa New Zealand, hindi sila lumipad kasi walang threat. Kaya po tayo mga tao, mas makakalipad tayo ng mataas kung meron tayong mga pinagdaraan ng offense, disappointments, challenges sa buhay natin. At higit na mataas ang magiging lipad mo kung higit na maraming pagsubok ang pagdaraanan mo at mapapagtagumpayan mo. Amen. Kaya dapat magpasalamat tayo sa mga challenges and trials na pinagdaraanan natin. Kasi dahil doon, higit na natutuklasan ng buhay natin yung potential natin. Yung mga bagay na kaya pa natin gawin. Okay, Jesus is our strength and our refuge in good times and bad. No one is more powerful than He is, and no one loves us more than He does. Amen. Wala nang magmamahal pa sa atin nang higit pa sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen ba? Ang pangatlo po ay complacency. Okay. Sabi po diyan, ang complacency daw po, ang opposite ng, sabi dyan, wait. The opposite of love is not hate. It is indifference. Kapag daw, alam niyo po yung kapag ka nagmamahal ka, ang opposite na hate, akala natin hate ang opposite. Mas may masakit pa daw po sa hate. Yung walang pakialam. Yung parang hindi ka minamind na nag-e-exist ka. Mas okay pa yung galit sa'yo. Pero yung parang dumadaan kang parang hangin na hindi ka pinapansin dahil parang wala ka lang sa kanya, mas masakit daw po yun. And the opposite of life is not death. It is complacency. Kesa ang complacency daw, ang mga complacent na tao daw po ay buhay, humihinga, pero parang patay. Alam niyo daw yung mga complacent na tao, okay na sila sa mga good enough lang. Ala, okay na yan. Huwag na natin i-improve. Ayos na yan. Okay na, ipasa mo na yan. Yung mga ka-group mo sa mga thesis na ganyan, hayaan mo na, okay na yan. Di naman binabasa yung teacher. Yung mga taong complacent. Yung mga taong payag na sa kung ano na lang. Yung okay na sa kanila yung pwede lang. Alam niyo po, yung pag sinabi mong nagpupuri ka sa Lord, okay na yan. Okay na yung ginagawa ko, madagdaman ako. Kung nga ayaw mo po dyan, tumulog lang ako. Di ba okay na, madagdaman ako kaysa hindi. Di ka? Alam nyo, ang Lord, hindi pwede sa Kanya yung good enough lang. Hindi pwede sa Lord yung sapat lang. Alam nyo ba ang binigay sa atin ng Lord? Ang binigay niya sa atin ay buhay ng Kanyang bugtong na anak. Ng Kanyang nag-iisang anak, the blameless Lamb. Walang bahid, dungis, walang kasalanan. Yon ang namatay para sa iyo at para sa akin. Kaya hindi pwede na ibibigay mo sa Lord ay yung mga offering na pwede lang. Amen? Ibibigay natin dapat yung best natin. Kasi yung nagbibigay ng pwede na sa Lord ay mga complacent na tao. Sabi po ni King David, I will not give to the Lord anything that costs me nothing. Ang ibibigay ko lang sa Lord ay yung mga bagay na masakit kapag ka ibinigay ko. Hindi yung mga tira-tira, hindi yung mga patapon na, hindi daw po pagbibigay ang tawag doon, pagtatapon. It is not giving, but it is throwing. Kaya pag-isipan natin, when you give something, especially when you give to the Lord, give something that costs you. Yung masakit. Amen? Okay, sabi mo dito, Amos 6:6, you drink wine by the bucketful and perfume yourselves with sweet ointments, carrying nothing at all that your brothers need your help. Yung parang umiinom ka, nagsasaya ka, nagpapabango ka, at ine-enjoy mo ang everything about the world, pero wala ka namang care sa mga tao sa paligid mo. Ang mga tao pong complacent, walang pakialam.
Tingnan mo yung katabi mo. Oy, may pakialam, hindi complacent. Ang mga tao pong complacent, hayay ka dyan, kahit ikaw ay matapilo, hayay ka dyan, kahit ikaw ay matapa, wala akong kibar sa'yo. Ang mga tao pong hindi complacent, may pakialam. Alam mo kung ano ang nararanasan, pinagdaraanan. Alam mo, bakit kaya nag-left the group yun? Di ba yung parang, bakit kaya siya nag-leave? Bakit ano kaya yung kanyang pinagdaraanan? Bakit kaya siya malungkot? Baka naman 2 taon ka nang umaatid ng timbalete, hindi mo pa kilala yung katabi mo. Amen? Ang tagal-tagal mo nang umaatid dito, hindi ka man lang nakabate sa ibang tao, laging kayo-kayo lang dyan, kayo-kayo lang dyan, at kayo-kayo lang dyan. Dapat yung mga taong hindi complacent, other people matters to them. Especially when you know that that person is part of your family. Tayo po ay nasa iisang umbrella. Tayo ay nasa iisang pamilya. Isa po itong life group, isa po itong family. Kaya dapat kilala mo man lang yung katabi mo. At saka, nakakausap mo man lang yung iba. Amen ba? Okay. Sabi dito, the tragedy of life is not found in failure, but in complacency. Not in doing too much, but doing too little. Not in living above your means, but below your capacity. Is it not failure? It's not failure, but aiming too low. This is life's greatest tragedy. Yung alam mo meron pang kayang ibuga, pero nakontento ka na. Yung alam mo na pwede ka namang mag-enjoy, na nagpupuri sa Panginoon, na naglalagablag pa rin yung apoy, pero okay na. Umadan na lang tayo. Umupo na lang tayo. Makinig na lang tayo. Okay na yan. Yung iba nga, hindi. Diba? You are aiming too low, where in fact, pwede ka pang may gawin para sa Panginoon. Okay. Sabi dito, ang pang-apat, mabilis na lang. Ang pang-apat ay business. Ayan. Ito po ang isang pinakamatinding kaaway ng apoy ng Lord. Yung masyado kang busy. Sabihin mo sa iyong katabi, oy, guilty ka dyan. Alam niyo po, kung bakit ito ang na-share ko, yan, ano ka mga busy talaga. Alam niyo po kung bakit ito ang in-impress sa akin ng Lord na i-share today. Ayan, ako po kasi, ay 8 days ago, parang nung isang araw, yung pong aking mga kaibigan sa dati kong opisina, kami po'y kumain. Kumain po kami sa labas. At pagkakain po namin, sabi, hoy, joke lang, pasok na naman ako sa PHO para ako'y makabalik doon. Sabi, itong kapatid ko po ay nagtatrabaho doon sa PHO. Kasama po kami dati, 18 years ago. Ayan. Tapos, sabi ko, alam mo kapatid ko, hindi yan marunong lumapit. Yan hindi niya nakapapasok. Kayo ng dalawa, yung dalawa ko pa pong best friend doon. Ay dito pong isang best friend, hanap na malalapitan para ako ipasok. Talagang, saan ko lalapit? Naghahanap siya na pwedeng kausapin para ako ipasok. So, ang aking pong kapatid, inakonsensya naman. Kasi meron po siyang sobrang lakas na power. So, sinabi niya po dun sa doktor, kung okay naman po kapatid na ipasok nyo, makapagtrabaho dito, gusto kong bumalik. Mamaya lang, 8:30 a.m., tinawagan ako, uy, first day mo na. Yun! So, first day ko na, nagwakalis pa ako dito sa bahay. Yun po, January 8, ako'y nagsimula na pumasok. Hindi kami kagaling yung Lord. Ayun, ayan. Simulan ko natin, Lord. Ganun po kataas ang pabor ng Lord sa mga tao. Dinideserve mo lang. Di ba? Dinideserve mo lang. Pero, ang pangako ko po sa Panginoon, the fire of the Lord must keep burning in my heart. At all times, it will never go out. Amen. Alam ko po na ang panganib ay business. Ang pinakamalaking kalaban para agawin ang apoy ng Lord sa puso ko ay ang kabisihan. At ang aking Jericho. Ayan, lagi po yung wala po yung ginawa sa loob ng 8 araw na ako'y pumasok, kundi magsabing, ayan, pumasok ka na, wala pumilit sa iyo ha. Lagi ganyan. Lagi po siya, hindi ka wala pumilit sa iyo ha. Huwag mo sasabihin to na
kailangan mo ng pera, hindi mo kailangan ng pera, ikaw lang may gusto niyan. Paulit-ulit po ako, naririndi ako ngayon, mag-resign na bukas. Sabi ko, mag-resign na ako bukas, at ako'y naririndi na araw-araw na. Sabi, basta ha, gagawin mo pa rin natin ang ginagawa mo, huwag mo kong aasahan, ikaw ang gumawa yan, ikaw ang pumasok dyan, ginusto mo yan. Yun po. Kaya sabi ko sa inyo, minsan yung sweet taste, nagiging sour yan. Nakakarindi, pero ang inano ko po sa sarili ko, Lord, hindi maaagaw ng business ang apoy ko sa iyo. Amen? Kaya po kahit na kulang sa panahon, kulang sa preparasyon, itatawid ng Lord kasi tutulungan tayo ng Panginoon. Kanina ko lang po ito tinapos. Itong ating anak, hindi po pwedeng mamatay ang apoy ng Lord. At hindi ko pwede sabihin ko muna, Daddy, hindi po ko handa. Hindi po pwede yun. Kasi pinili ko ang magtrabaho, kailangan tayuan. Ang lahat ng obligasyon sa pamilya, sa asawa, sa church, sa ministry, lalong higit sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po dito, 1 Corinthians 10:31, so whether we eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kumakain man tayo o umiinom at anuman ang ginagawa natin, kailangan gawin natin na nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang pinagkakabisihan mo? Amen. Alam niyo daw po, sabi ang yardstick, para makita mo na yung pinasok mo o yung biyaya na tinatanggap mo ay mula sa Panginoon, kailangang i-Proverbs 10 verse 22 mo. Sabi doon, the blessings of the Lord gives wealth and He adds no trouble to it. Kapag kayang biyaya mo ay pinapagod ka ng todo, hindi ka na makapagbasa ng Biblia, hindi ka na makapanalangin, hindi ka na makatayo, at hindi ka na makahayo, at hindi ka na makapag-encourage, hindi galing sa Panginoon yan. Amen? Ang yardstick po, ang acid test, kung ang biyaya na ine-enjoy mo ngayon ay galing sa Panginoon, kailangang mas naglalagablab yung apoy mo. Yung parang, Lord, dinala mo ko dito, share-sharean ko tong mga to. Yun po yung desire ng puso ko, kaya lang po, hindi ko pa magawa kasi ang trabaho ko po'y magbuhat. Diyos ko ba? Ako pa yung binalik sa dati kong posisyon. Ano ba naman itong gubak na to? Sanay po ako sa air condition at napakagandang cubicle. Ngayon po, binalik na naman ako doon sa supply section na napakakalat talaga. Sabi ko, Diyos ko, ahas na ang makakasalubong mo dito. My God. Pero kung hindi ako nagreklamo, tuloy-tuloy lang po ako naglilinis doon. So, sa loob ng 8 days, ang dami ko po na-accomplish. Ang linis na. Ayun. Kaya sabi daddy, dayo ka pa doon. Dito sa bahay, kumukuha ka ng taga-linis, doon pa rin ang linis mo. Siguro na performance rating dito. Ayun. Alam niyo ba, I put to heart everything that I do. Lahat po ng ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. Kahit na ano yan, basta tinanggap ko, tinayuan ko, ibibigay ko yung best ko. At kung ano yung pagkakaintindi ko sa best, for as long as alam kong hindi ko napapalungkot ang Panginoon, gagawin ko po na. Ayan. So, business. Sabi mo dito, Satan, if Satan cannot make you bad, he will make you busy. Ang galawan na po ni Satan ngayon ay hindi na sa mga pangit na bagay. Hindi na po tayo tinatakot. Kasi po noon, kapag galing sa devil, kapag galing kay Satan, nakakatakot. Nakakapanghilakbot. Mga pangit na bagay. Pero ngayon po, iba na ang galawan ni Satan. Hindi ka na dinadaan sa pangit. Dinadaan ka na sa magagandang bagay. Amen? So, hindi ka, alam na ni Satan na ikaw, hindi ka na niya kayang pasamain pa. Kasi, founded na yung relationship mo sa pagmamahal ng Panginoon. So, ang gagawin niya, papatayin niya yung apoy mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng napakaraming mga aktibidades na pagkakabisihan mo. If He cannot make you bad, He will make you busy. Kaya beware. Mga estudyante, sobrang pag-aaral, kapag nakakalimutan mo na ang Lord, inuuna mo na ang lahat ng mga gawain mo sa school kaysa magsimba, kaysa mag-attend ng Bible study, kaysa manalangin. Satan, taktik ni Satan yan.
Amen? Or everything else na ginagawa natin, kapag alam mo na inilalayo ka sa Panginoon, beware. Okay? And the last na. Okay. What kills your fire? Money. Ayan. Sino po dito ang maraming pera? Praise God! Paulan. Ayun, lahat pala kayo maraming pera? Amen. Sino maraming pera? Amen. Sino gusto na mas marami pa? Ang lakas itcha! Ayun. Di ba? Gusto ba natin na mas marami pa? Amen. Alam niyo po ba? Ang sabi ng Lord, the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi ang pera ang masama, hindi ang pera ang root ng all kinds of evil, ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Kaya wag nating ilagay sa pedestal ang pera natin. Huwag nating paikutin ang mundo natin sa pera. Amen? Kapag masyado mong mahal ang pera, mamamatay ang apoy mo. Kasi laging uunahin mo ang mga bagay na makapagta-translate sa pera. Yung mga bagay na mako-convert sa pera. Ay, mag-overtime na lang ako kaysa umattend. Ay, di ba? Marami tayong mga bagay na uunahin kaysa yung unahin natin yung Lord. Kaya sabi po dyan, Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has enough. Ang mga tao daw na nagmamahal sa pera, kahit kailan, hindi magkakaroon ng sapat. Kapag sobra mong mahal ang pera, kahit pa ikay manalo sa loto, hindi pa rin magiging sapat yun. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Yung mga nagmamahal din sa pera, kahit kailan din, hindi ka magiging masaya dahil feeling mo laging kulang pa. Okay? Kaya beware. Money is a fire killer. Okay, yun na po yung huli. At ang ating po siya, if money, sabi dito, if money and material things are what you're talking about, when you say I'm blessed, then you have no idea what a blessing really is. Kapag ka sinasabi mo, pag madami ka ng pera, tsaka mo sasabing blessed ka, uy, ang dami kong pera, I'm blessed. Kapag ka ganun lang ang interpretation mo ng pagiging blessed, then hindi mo na uunawaan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng blessing. Alam niyo po yung mabuting kalusugan? Blessing yan. Yung magandang relasyon ng pamilya? Blessing yan. Yung opportunity na binubuksan sa iyo ng Lord araw-araw? Blessing yan. Yung mabubuting mga anak? Blessing yan. Yung kahit matanda na, ang iyong magulang buhay pa, blessing yan. Amen, di ba? So, may binanggit pa akong pera doon? Wala akong binanggit na pera. Pero blessed tayo. Amen. Sino maniniwala na blessed siya? Yes. Amen. Tayong lahat po, hanggat nasa presensya tayo ng Panginoon, hanggat mahal natin ang Lord sa buhay at sa puso natin, we are blessed. Sabi po dito, fire. The challenge is, focus on God's love. Mag-focus po tayo sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi sa pagmamahal natin sa Panginoon. Pag po nag-focus tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon, malalamig po tayo. Kasi yung pagmamahal ng tao may hangganan yan. May kapaguran yan. Pero kapag nakafocus ka kung gaano ka kamahal ng Lord, kahit kailan, hindi ka manlalamig. Lagi kang mag-iinit at laging maglalagablab ang iyong apoy. Amen? Pangalawa, intercede without ceasing. Dapat lagi tayong manalangin. Hindi lang mababaw na level na pananalangin, kundi yung malalim na level ng pananalangin at walang tigil. Sabi nga, pray without ceasing. Pangatlo, ayan, dapat marunong tayong mag-repent sa mga pagkakataon na tayo ay nag-fall short,
nagkukulang sa ating Panginoon, mag-repent agad. Amen? And pang-apat, you have to equip yourself. Kailangang higit pa nating palalimin yung kaalaman natin sa Lord. Para kapag alam mo na ito yung mga bagay na dapat mong gawin, ito yung mga bagay na dapat mong iwasan, yung apoy mo sa Lord, higit na maglalagablab. Amen ba? Natuto po ba tayo? Okay, ito po ang ating conclusion. We will survive our journey in this lifetime if the fire inside us burns brighter than the fire around us. Amen? So, tayo daw po ay magsusurvive sa ating journey or sa ating lakad bilang mga Kristiyano kung yung apoy sa puso natin ay higit na naglalagablab kaysa sa apoy sa paligid natin. So, let us always keep our light shining and our fire burning from within. Okay. Sige po, at this moment, I just want to invite you na damihin natin yung presensya ng Panginoon. Can I just invite you all to close your eyes? Sa pagkakataon pong ito, ramdamin natin yung apoy na meron ka sa puso mo. At this juncture, i-check mo, i-inventory mo, kumusta ba yung apoy ko? Kumusta ba yung apoy sa puso ko? Naglalagablab pa ba yan? Nagniningas pa ba yan? And this moment, i-desire mo. I-desire mo na higit pang maglagablab yung apoy na meron ka na. Yung apoy na sinimulan ng Lord dyan sa puso mo. Yung paghangad mo sa presensya niya. Yung passion mo na higit pa siyang mapapurihan. Higit pa siyang maranasan sa iyong buhay. Desire it. This time, kasama natin ang Lord. And the Lord is very willing to let His fire burn down. Gustong-gusto ng Lord na ibuhos yung apoy sa ating kalagitnaan. Gustong-gusto ng Lord na iset ang lugar na ito in fire right now. Gusto ng Lord na maglagablab yung mga apoy na meron kayo sa puso nyo. Ngayong alam mo na, yung mga bagay na nakakanakaw ng apoy natin. Iiwasan natin yon. Let us overcome every offense, every disappointments, every call for busyness, every love for money, yung complacency. Let us overcome it with the love that comes from the Lord. Let us desire His presence right now. Let's desire His presence right now. Sabihin natin sa Panginoon, This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and
ng puso mo. Lahat ng offense na naranasan mo, lahat ng disappointments na meron ka, sa mga pagkakataong nagiging complacent ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, sa mga pagkakataong nagiging busy ka, at sa mga pagkakataong inuuna mo yung pagkita. This moment, the Lord is here in our place, in this place right now. Nandito ang Panginoon. And this is your time and your chance and your opportunity para kausapin siya, para magsumbong sa Kanya. Ipaalam mo at ibigay mo sa Kanya lahat ng masasakit na pinagdaraanan mo sa puso mo. Yung mga pagkakataon na na-offend ka, maybe ng mga kapamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng katrabaho mo, ng boss mo, or ng kahit na sinong tao, or even ng leader mo. When you are offended, when you are disappointed, magsumbong ka sa Panginoon. This place right now is your Jericho, your sweet, fragrant place. Isang lugar kung saan walang distansya ang Lord sa'yo. This time, the Lord is listening to your cries, your desire. Sa mga pagkakataon na hindi mo siya inuna, sa mga pagkakataon na nasapat ka na sa pwede na, sa mga pagkakataon na minahal mo ang pera, just ask forgiveness from the Lord. Sabi nga daw, you have to focus on the love of God. You have to intercede without ceasing. You have to repent sa mga pagkakamali natin at sa mga shortcomings natin. And you have to equip yourself. And this is your chance to do it with the Lord right now. The Lord is listening to your desire. Lord, salamat Panginoon sa iyong presensya. Salamat Panginoon dahil alam namin, O Diyos, na nakikinig ka sa bawat isang naririto right now. I may not know exactly kung anong pinagdaraanan nila. I may not know exactly kung ano yung binabattle nila sa kanilang mga puso at sa kanilang isipan. Hindi ko man sila kilala na mas malalim, pero kilala mo sila, Panginoon. Alam mo kung ano yung mga bagay na pinagdaraanan nila. And I right this moment, Panginoon, niyayakap mo ang bawat isa sa kanila, O God. Lord, I pray in this time, O God, let your fire burn down, Panginoon. Bumaba ang apoy mo sa aming kalagitnaan. Maranasan nila, Panginoon, yung yakap mo. Maranasan nila, Panginoon, yung presensya mo. Maranasan nila, Panginoon, yung pag-ibig mo. Lord, salamat. Dahil alam namin, O Diyos, na nakikinig ka. Salamat, Panginoon, because we know na ang lahat ng mga binigkas ng aming labi, lahat ng laman ng aming puso, ganon din laman ng aming isipan, ibatid mo. Hindi man namin maisatinig, pero alam namin, O Lord, na basa mo ang lahat ng laman ng aming puso at isipan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God, I pray na ikaw, O Diyos, yung tumugon sa lahat ng dalangin ng puso ng bawat isa. Kung ito'y naaayon sa iyong kalooban at sa iyong katwiran, anuman ang hinihiling nila, O God, ito'y iyong ipagkaloob. At this moment, can you just put your hands at the place of your heart? Ilagay po natin ang ating mga kamay sa kinaroroonan ng ating puso. At sa pagkakataong ito, na-excite ang Lord na higit pang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. Alam ng Lord na higit na maglalagablab yung apoy na meron ka sa iyong puso kung yung relationship mo sa Kanya ay mas puro at mas dalisay. Can I just invite everyone, especially yung mga first-timer, at lalo na yung bawat isa sa atin na gustong mag-commit at mag-recommit ng kanilang buhay.
Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat dahil natutunan ko at nalaman ko na mahal mo ako. Salamat dahil kahit marami akong pagkukulang, lagi ka pa rin nandyan para sa akin. Lord, maraming salamat sa iyong presensya. Lord God, gusto ko pang higit kang makilala. Lord God, humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Mula pa nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa puso ko, sa buhay ko, ngayon, at magpakailanman. Lord, I commit my life to you. I surrender everything that I have. I surrender all of myself to you. Ikaw ang maging Diyos, tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kaligayahan. Salamat dahil alam ko, O Diyos, na mula ngayon, sasamahan mo ako sa lahat ng aking gagawin, sa lahat ng aking iisipin, at sa lahat ng aking pupuntahan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ako'y iyong ibinilang sa langit ng iyong bayan. Ako na lang po mananalangin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dahil alam ko, O Diyos, na tinanggap mo ang relasyon na sinimula ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil tinanggap mo ang commitment na ino-offer namin. At salamat, Panginoon, dahil tinanggap mo ang pagsusurrender namin, ang buhay namin at ng puso namin sa iyo. Lord, I know angels in heaven are rejoicing kasi marami ang tumanggap sa iyo at nag-recommit ng buhay nila sa inyo, O God. And Lord, I pray and I declare, Panginoon, na mula sa araw na ito, higit na malalim, higit na maapoy, higit na mainit na presensya mo ang mararanasan nila. Lord God, mararanasan nila yung pagyakap mo, mararanasan nila yung wisdom na nagmumula sa iyo, mararanasan nila yung hindi mo sila iniiwan ni pinababayaan man, O God. And I pray, Panginoon, na mararanasan nila yung kaibahan ng buhay nila kahapon, yung buhay nila nung isang linggo, yung buhay nila nung isang buwan, or nung isang taon, kaysa sa ngayon, O God. Lord, I pray, and I declare today, Panginoon, will be the start of much more blessings, Panginoon, much more favor, O God, and much more anointing sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Truly, dakila ka sa buhay ng bawat isa, O God. And I pray and I declare, Panginoon, higit pang maraming biyaya, pagpapala, and i-enjoy ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, because I know this 2025, O God, higit pang maraming tagumpay, amazing victories, unstoppable move of God, and creative miracles ang mararanasan ng bawat isang taga-Timbalete, O God. Salamat, Panginoon ko, sa iyong pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. In the mighty name of Jesus, we all pray and say, Amen. To
Malachi 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, sinabi po sa Bible verse na ito kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng tithes and offerings dahil ang pangako po ng Diyos ay pagpapalain niya